Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing panauhing pari, Reverendo Padre Benjamin Solamilio. Iyong Panginoon, awit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaya ay ang lirang paninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo'y kanyang iniligtas. Puri ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaya ay ang lira. Ipaniyo ang trumpeta, Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na ito na ibinigay sa atin at sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob. Ngayon ay araw ng Martes, ika-23 linggo, saniwang panahon. At ngayon din po, inaalala natin ang kabanal-banalang pangalan ni Maria, ang counterpart ng kapistahan ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus every January 3. Tinanggal ito after Vatican II
Subalit nung siya Saint John Paul II ang naging Santo Papa natin, ibinalik niya itong pagdiriwang kabanal-banalang pangalan ni Maria. Sa pangalan ni Maria, ibinagay mga pagpapala, kanyang mga biyaya para sa kanya. Sa Greek, tawag natin sa kanya Maria, sa Hebrew, Miriam. Nagtagumpay ang Kristiyano noong September 12, 1683 laban sa mga Ottoman Turks na nais sakupin ang Vienna. Sa pangalan ni Maria, tinawag nila at sila'y nagtagumpay. Kaya nagkaroon ng pagdiriwang sa kabanal-banalang pangalan ng ating mahal na ina. Taas natin sa Diyos ang ating mahinaing, ang ating madinadalangin. Hilingin natin ang panalangin ng ating mahal na ina upang ipagkaloob ang ating mga intensyon. Lalo't intensyon ng ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapatid, kaibigan, mga pinagkakautangan natin ng loob at mga taong nangangailangan ng ating dasal, lalo tigit ang mga may sakit. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakamali, ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nasa kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus.
sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mabihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ulitin po natin. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha, ay pupurihan ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila, makapangyarihan. Tugon. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol, si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Umaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung bibigyan ko po ng pamagat itong ating pagninilay ngayong Martes ay ka-23 linggo sa karaniwang panahon, ang pamagat po ay take off. Saan nyo naririnig yung take off? Sa eroplano. Very good.
a sort of imagining an airplane taking off. Bakit po? Kasi si Jesus ay mag-uumpisa sa kanyang public ministry. No? Parang magte-take off na siya. At bago niya sinimulan, meron siyang ginawang dalawang bagay na magiging punto ng ating pagninilay. Una, he withdrew. Nag-retreat siya. He went to a mountain. No? Umakyat daw siya sa burol to pray. Of course, pag umakyat siya sa burol, nagdarasal siya. He spent the whole night in communion with his Father. Kasi mag-uumpisa na sa kanyang public ministry. Minsan, we need to retreat. We need to withdraw in order to see things better. Si Jesus umakyat ng bundok because in the mountain, sa bundok, you see things from a higher perspective. No? Symbolically, climbing up the mountain is like you see things from the perspective of God. Para kang Diyos, nakikita mo yung mga lugar-lugar. Marahil narinig nyo na yung salitang spiritual exercises. Diba? Kapag tayo ay nag-exercise, kailangan natin ng disiplina. It has regimen, tulad ni Manny Pacquiao and other athletes. Mahigpit yung kanilang regimen dahil kung gusto mo talagang mag-take off, you have to build your strength. At kadalasan, ang alam lang natin ay physical exercises. Meron ding spiritual exercises, kailangan paghandaan. No? Nakakalimutan natin na merong spiritual exercises. Ang buhay ng tao is impelled and fueled by spiritual energies. Hindi lang ang ating physical energy. And so it is important that we also make good in our spiritual life. Ito yung ginawa ni Jesus. Remember, he is about to begin his public ministry. And so inihanda niya yung sarili niya. Nagdasal siya, he prayed. Kasi part of the take-off is a departure. Diba kapag lumipad yan, iiwan mo. Meaning leaving familiar grounds. Leaving your family, his mother, his circle of friends, iiwan niya yung lahat. At kadalasan, kapag iniwan natin ang ating nakasanayang lugar, no, yung taong malapit sa atin, naiwan na natin sila, nagkakaroon tayo ng separation anxiety. Mga asawa kapag aalis na, pag yung mga OFW, no, iiyak na yung mga anak, magkakaroon ka na parang separation anxiety. Kaya malaga kay Jesus itong retreat. Through and by this retreat, Jesus is seeing things bigger than himself, bigger than his home in Nazareth. And maybe Jesus was struggling because he's leaving his mother. Kaya kailangan niyang magpalakas ng loob at ng kanyang pananalig. After his retreat, tumawag siya ng kanyang mga lagad. Ito yung pangalawang punto natin. He builds a core group. He does not work alone. And that is the genius of Jesus. Christianity is a communitarian. Sa totoo lang, the best things that are produced by people are things that are produced in the context of collaboration, yung pagtutulungan nating lahat. It is when people work together, it is when people dream together that we are able to make beautiful things and good things. At para sa akin yan ang dahilan kung bakit ang simbahan ay narito pa rin magpahanggang ngayon. Kung napansin nyo, ang mga tinawag ni Jesus, karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao. Karamihan sa kanila, mangingisda. Marahil magtatanong kayo, what kind of choice is this? Hindi niya tinawag yung mga pari na may pinag-aralan, yung mga doktor na mas qualified, come to think of it. Bakit mangingisda? Dahil ang mga mangingisda ay mga sensitive people. Marunong silang makinig, kalmado. No? Kasi may ilap yung mga isda. Kaya kapag ikaw ay mangingisda, no, very calm. Dahil mailap yung mga isda, baka mabulabog mo yung mga isda. Marunong silang makiramdam sa hangin, sa dagat. That kind of sensitivity is what Jesus needs. Yun yung mga katangian na kailangan niya, itong ministry na kanyang sisimulan. Kailangan ni Jesus sa mga alagad na marunong makiramdam sa pangangailangan ng tao. Kaya nga sabi ni Jesus, mula ngayon, hindi na kayo manginghuli ng isda, kundi manghuli kayo ng
tao. Mamamalakayan na kayo ng tao. Yun ang kanyang huhulihin ninyo. No? Katangian ng mga kailangan ni Jesus. Ang ating simbahan na itinatag ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga apostol. Kaya ang ating simbahan ay tinatawag na Apostolic Church. A foundation that made the church last for more than 2,000 years. At tama si Jesus sa kanyang pagpili ng mga taong kahalili niya. Ito ang mensahe sa atin sa araw na ito. Lagi nating tatandaan na ang pagdadasal, pag-retreat, pagsangguni sa itaas, kapag tayo ay gagawa ng isang bagay na unfamiliar, kailangan natin yon para tayo ay maka-take off. At maging sensitive nawa tayo sa pangangailangan ng ating mga kapatid, pangangailangan ng ating kapwa mananampalataya. Doon uusad ang kahit anong plano na gagawin mo kapag ito'y galing sa itaas at tayo ay gagawa para sa ikabubuti ating kapwa. Amen? Tinawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamagitan ng Santo Papa at mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bukasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mga pansariling hilingan. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na siya na bubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang. Pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Pamamagitan ni Ama niya at sa Kanya,
at ng pagkalat pa iyo Diyos amang makapangyari kasama ng Espiritu agpasaw. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ipahintulot sa tukso, adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, kapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ni Kristo para sa buhay. Amen.
kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa ngayong araw, ngayong umaga. Sa mga nag-serve, naglingkod, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ang ating banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. At po, Kanyang pagkalingat habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan,